Coraldo, huwag mong gawin to. Kapag pinagsama mo ang mutya ng apoy at dilim, wala nang babalikan ang mundo natin. Nahihirapang daing na pakiusap ni Sabina sa kausap na si Coraldo. Patuloy ang tunog ng mga nagbabangga ang mga espada, kasabay ang sigaw ng mga engkanto na naglalaban-laban sa paligid. Ang langit na tila nangangalit ay walang humpay sa paghampas ng mga dahon, pinagsasayaw ng mutya ng hangin, habang ang lupa naman ay nilalamon ng mutya ng apoy. Huwag kang mag-alala, Sabina. Babaguhin ko ang mundo. Isang mundong hindi pangungunahan ng mga sinungaling na kagaya mo. Ginawa ko lang ang nararapat, Coraldo, sapagkat ang trono ay hindi para sa iyo. Hangala, nang dahil sa iyo, pinatay nila ang aking ama na si Amaros. At ngayon, ikaw ang susunod ko. Matapos iyong sabihin, ay isang malakas na pagsabog ang naganap. Umikot ang mutya ng apoy. Dumilim ang paligid. Tumalsik si Sabina, ngunit bago pa tuluyang tamaan ng huling bugso ng apoy, lumitaw si Dorca, ang engkantong albularyo, habang hawak ang anting-anting ng hangin. Itigil mo ito, Coraldo. Ang digmaan ay hindi matatapos sa tagumpay. Magbubunga lamang ito ng sumpa. Sumpa? Hindi niyo ako matatakot. Ngunit kung ayaw ninyong ibigay sa akin ang mundo ngayon, hahabulin ko to hanggang sa susunod na henerasyon. Kasunod nun ay pumikit si Coraldo at isang malakas na hiyaw ang pinakawalan. Sa langit ay bumuka ang ulap. Isang hampas ng itim na liwanag ang lumamon sa kanya. Sa loob ng 1,000 buwan, babalik ang kadiliman. Nangihinang boses naturan naman ni Sabina. Matapos iyon ay kaagad na nabalot ng katahimikan ang paligid. Ang digmaan ay tapos na pansamantala. Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Binanglayan, may isang baryong binabalot ng ulap tuwing dapit hapon at napapalibutan ng matandang puno na tila may sariling hininga. Dito sa baryo sa Lungsong, bihira ang dumaraan, hindi dahil sa layo o hirap ng daan, kundi dahil sa bulong-bulungan na may mga mata raw na nagmamasid kahit wala kang kasama. Matagal nang nananahimik ang baryong iyon, ngunit bago pa man mabuo ang pangalan nitong Salungsong, ito raw ay naging larangan ng isang digmaan sa pagitan ng mabuti at masamang engkanto. Isang himagsikang tinabunan ng panahon, binura ng mga aklat at nilimot ng mga diwata. Subalit ang lupa ay may alaala, ang hangin ay may tinig at ang bawat gabi ay may mga aninong hindi nawawala. At ngayon, halos 100 taon na ang lumipas. Isang senyalis ang bumalot sa langit, ang 3 araw na walang buwan, at sa liblib na baryong iyon, muling magbubukas ang pinto sa pagitan ng daigdig ng mga tao at mga engkanto. Hindi nila alam, isang bata na isinilang sa ilalim ng pamumulaklak ng malamig na gabi ang siyang nagdadala ng liwanag o tuluyang magbubukas ng pinto tungo sa kadiliman. Samantala, isang batang engkantada ang nananaginip. Pawis na pawis iyon. Iyon si Visla. Ang kanyang noo ay binabasa ng malamig na hamog ng madaling araw, habang ang kanyang mga mata ay nakapikit ngunit pilit na gumagalaw. Waring may hinahabol sa loob ng kanyang panaginip. Sa loob ng kanyang diwa, may kaguluhang hindi mapaliwanag. Nakikita niya ang matinding sagupaan, liwanag laban sa dilima. Parang dalawang mundo ang nagsasalpukan. Ang mga dahon ay lumilipad sa hangin na tila apoy ang dala. Ang ulap ay bumabagsak na parang buhawi. Ang lupa ay naglalabas ng mga pagputok at mula sa kalangitan may mga matang nakamasida. Visla, ikaw ang susi. Sa iyo nakasalalay ang kinabukasan. Tinig iyon ni Dorca. Mahina at malagoma, tila isang hangin na dumadagungdong sa paligid. Kagad ay nanlaki ang mga mata ni Visla. Biglang lumiwanag ang kanyang panaginip
at sa gitna nito, isang imahe ang lumitaw. Isang matangkad na engkantado, may mahahabang buhok at mata na kasing liwanag ng buwan. Nakaluhod siya, sugatan at may dugo sa kanyang tagiliran. Amaros? Mahina ngunit malinaw na sambit ni Visla sa kanyang panaginip. Sa harap ni Amaros, isang nilalang na puno ng apoy ang nakatayo. Matikas, may ngiting puno ng galit at pagtataksila. Si Coraldo. Hawak nito ang isang pulang mutya na tila sumisigaw sa lakas ng enerhiya. Dahil sa'yo pinatay nila ang aking ama at ngayon ikaw ang aking isusunod. Galit at tila naghihimagsik na bulalas ni Coraldo. Sa huli, hinampas ni Coraldo ang lupa gamit ang mutya ng apoy. Kumalat ang apoy, tinupok ang paligid at sa huling sandali, bago iyon matupok, tumingala si Amaros sa kalangitan. Visla, ikaw ang makakatapos sa sumpa ng pagkawasak. Halos pabulong na anas ni Amaros habang nakatitig sa batang diwata na si Visla. Napabalikwas si Visla sa kanyang higaan. Malalim ang hininga, mabilis ang tibok ng puso at hinawakan niya ang dibdiba. Mainit ngunit sa kanyang palad, tila may naiwan. Isang bakas ng liwanag, parang abong kumikislap. Hindi niya maintindihan ang lahat, pero isa lang ang malinaw sa kanya. May misyon siya na dapat matupad. Ang kanyang kwarto ay puno ng mga halaman at mga luntian na kumikinang sa ilalim ng liwanag mula sa buwan. Ngunit tila ba may malamlam na hangin na pumasok mula sa bintana. Anong nangyari? Bakit parang may kakaibang nagaganap? Habol hiningang bulong niya sa kanyang sarili habang malakas ang kabog ng dibdiba. Kahit batid niya na siya ay gising na, nakikita niya pa rin ang mga nagbabangga ang liwanag at dilim sa kanyang isipan. Ang mga alon ng liwanag at kadiliman ay parang nagsusumpaan, naglalabanan at magkakasunod na dumadapo sa kanyang mga mata at sistema. Visla, ikaw ang susi. Sa'yo nakasalalay ang kinabukasan. Muli niyang narinig ang malamyos at malalim na tinig na iyon. Puno ng takot at pagkalito, tumayo si Visla at tumakbo palabas ng kanyang bahay. Pumunta siya sa gitna ng kagubatan na hindi kalayuan sa kanyang baryo. Ang mga puno ay tahimik, ang hangin ay malamig at ang buwan ay natatabigan ng mga makakapal na ulap. Bakit ako? Bakit ako ang susi? Hindi ko pa naintindihan ang lahat ng to. Habang patuloy siya sa paglalakad, naalala niya ang mga kwento ng kanyang mga magulang, mga kwento ng pagkatalo ng kanilang bayan sa mga engkanto ng dilim. Ngunit wala silang nasabi kung sino ang magiging tagapagtanggol ng kanilang lahi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ng iba at ang tadhana ng kanilang bayan ay hindi pa natutukoy. Sa ilalim ng mga puno, nakita ni Visla ang isang nilalang, isang matatandang engkanto na may malalaking mata at puting buhok. Si Durka ang albularyo ng kanilang lahi. Ito ay may mga lihim na kaalaman tungkol sa mga mutya at mga kwento ng nakaraan. Durka, anong ibig sabihin ng tinig na yun? Ano ang ibig sabihin na ako ang susi? Naguguluhan na tanong niya nang makalapit dito. Si Durka na parang walang emosyon sa kanyang mata ay lumapit kay Visla. Tumango ito at dahan-dahang nagsalita sa mabigat na boses. Ang tinig na narinig mo ay isang senyales. Ikaw, Visla, ay napili ng kalikasan upang pagsamahin ang tatlong mutya. Ang mutya ng hangin, mutya ng apoy, at mutya ng tubig. Kapag magkakasama na ang mga ito, ikaw lamang ang may kakayanan na tapusin ang digmaan na magtatapos sa pagitan ng liwanag at dilim. Tugon naman ang engkantong albularyo. Pero paano ko magagawa yun? Wala akong alam tungkol sa mga mutya. Mataman ang mga mata na tumitig naman si Durka sa kanya bago nagsalita.
Ang bawat mutya ay may kahalagahan sa iyong paglaki. Visla, hindi mo pa iyon ramdam sa ngayon. Ngunit ang mga mutya ay nakatago sa iyo. Kailangan mong matutunan ang kanilang mga sikreto at malaman kung paano mo gamitin ang mga ito kapag dumating na ang tamang panahon. Mutya ng hangin, apoy at tubig. Anong mangyayari kung hindi ko yun magagawa? Kung hindi mo magawa, magbabalik ang dilim at aabutin nito ang lahat ng liwanag. Hindi lamang ang iyong baryo ang mawawala, kundi pati ang buong kalikasan. Isang napakalaking himagsikan ang muling magaganap at hindi na natin kayang pigilan pa. Bigla ay tila parang nakatagpo ng bagong lakas si Visla. Tumayo siya at hinaplos ang kanyang mga mata. Tila ang mga tinig ni Durka ay nagbibigay liwanag sa kanyang isipan. Ngunit ang alinlangan ay hindi pa rin maalis sa kanyang isipan. Tungkol doon sa mga mutya, ako ba ang kailangan nila? Ako ba ang may kakayanan para dito? Ikaw, Visla, ikaw ang napili ng kalikasan. Wala nang makakatalo sa tadhana. Ang mutya ng hangin, ng apoy at ng lupa. Lahat ng iyon ay nasa iyo. Kung magkaisa ang tatlong mutya, matatapos ang kasamaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pero paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko kayanin ang misyon? Anong mangyayari? Ang alinlangan mo ay bahagi ng iyong lakas, Visla. Hindi mo kailangan maging perpekto. Sa bawat pagkatalo, natututo tayo. Ang tanging kailangan mo ay yakapin ang iyong kapangyarihan at mga kahinaan. Habang nagsasalita si Durka, ang hangin sa paligid ay tila kumikilos. Nagiging mas mabigat at malamig. Si Visla na naguguluhan at nag-aalangan ay nagpasya na maglakbay upang matutunan ang higit pa tungkol sa kanyang kapangyarihan at matuklasan ang tadhana na nag-aabang sa kanya. Ngunit bago siya lumisan, tinitigan niya ang mga mata ni Durka na naglalaman ng isang lihim. Kung ako ang susi, ano o sino ang magiging kalabang ko? Ano ang mangyayari sa mga engkanto, sa mga tao? Sa labanan ng liwanag at dilim, makikita mo kung sino ang tunay na kaaway. Minsan, ang pinakamalupit na kalaban ay hindi makikita mo sa labas, kundi nararamdaman mo sa loob. Huwag mong kalimutan na ang pinakamahalaga ay ang iyong sarili. Labanan mo ang takot, Visla. Habang papalayo si Visla mula sa baryo ng Salungsong, ang hangin na dala ng kalikasan ay nagiging mas malupit. Parang gustong makipagtulungan sa kanya at bigyan siya ng lakas. Ang mga puno sa paligid ay naguunahang magbigay sa kanya ng lilim at bawat hakbang ng kanyang paa ay parang may nag-aalalay. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa lupa ay tila may isang paalala ng kanyang misyon. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili. Ano ba talaga ang hinihingi sa akin ng kalikasan? Bakit ako? Bakit ako ang napili ng tatlong mutya? Wala akong alam sa mga digmaang ito. Ang buhay ko ay tahimik. Bakit ngayon ko lang nalaman na ako pala ang magpapasya ng lahat? Ang kanyang tinig ay nawawala sa kalikasan. Ngunit ang nararamdaman niyang kagalakan at takot ay tila bumabalot sa kanyang buong katawan. Habang naglalakad, nararamdaman niyang parang may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng kagubatan. Minsan akala niya ay mga anino lang ng hangin, ngunit tuwing tinatanaw niya iyon ay hindi siya makakita ng kahit ano. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang bahagi ng kagubatan na madilim at tahimik. Walang tunog, walang kahit anong ingay maliban sa mga yabag ng kanyang mga paa sa mga tuyong dahon sa lupa. At bago pa siya makapagsalita, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa dilim. Visla, tinatangay ka yata ng masamang hangin patungo rito. Akala mo ba madali lang ang lahat? Masyado kang magtiwala sa iyong sarili. Ngunit hindi mo alam ang tunay na panganib na naghihintay sa iyo. Punong-puno na galit na tinig ni Coraldo.
Kaagad na nagpalinga-linga si Visla bago nagsalita kahit hindi niya nakikita ang kausap. Sino ka? Anong kinalaman mo sa mga nangyayari dito? Nalilitong tanong niya. Dagli, ang hangin ay nagbago ng direksyon na. Dumaan sa paligid ni Visla at naghatid ng matinding lamig na parabang humahad lang sa kanyang mga hakbang. Matapos nun ay lumitaw mula sa kadiliman ang engkantong si Coraldo. Bago tila nang iinsulto itong nagsalita. Nakakatawa ka naman, Visla. Ngunit bilang pagmamalasakit sa'yo, ako ang magpapaalala sa'yo ng iyong mga kahinaan. Ako si Coraldo. Hindi mo kayang pagsamahin ng 3 mutya. At ang mga ito ay hindi para sa isang walang silbing tulad mo. Malakas na wika nito sa gitna ng paghalakhak. Huwag mong gawing biro ang kapangyarihan ko. Kung kailan ako unang nag-alinlangan, ngunit nagpatuloy pa rin ako. Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Matapang na bulalas naman ng diwata. Naglakad ito patungo kay Coraldo, ngunit ang mga mata ni Coraldo ay nangniningning sa dilim at ang lupa ay nagsisimulang gumalaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga ugat ng puno ay tumataas, tila handang sumalakay anumang oras. Hindi mo alam ang kinakaharap mong laban, Visla. Kaya maganda ka. Sigaw ni Coraldo na nagpakawala ng enerhiya at ang boses ay parang kidlat. Biglang lumitaw ang masinag na apoy mula sa kamay ni Coraldo. Ang hangin ay nagsimulang mag-alsa at ang mga apoy ay naging mas mabagsik. Hindi ako matatakot. Handa na akong harapin ka. Bagamat hindi alam ang mangyayari, ay nananatiling matatag na turan naman ni Visla. Sa isang mabilis na galaw, hinugot ni Visla ang isang maliit na mutya mula sa kanyang busluan, ang mutya ng hangin. Kumikinang ito at ang hangin ay nagbago ng direksyon. Itinaas niya ang mutya at ang hangin ay nagsimulang mag-angat ng mga piraso ng lupa. Tila sumasayaw ang mga ulap sa langit habang umiikot sa kanya. Hangin, tulungan mo ko. Ilabas mo ang lakas na kinakailangan ko. Malakas na tinig na utos niya sa hangin. Bigla ay kumikinang ng maliwanag ang mutya at ang mga ulap sa langit ay nagtipon. Sa bawat ihip ng hangin, unti-unting namamatay ang mga apoy ni Coraldo. Ngunit hindi rin siya sumuko, tila may iba pang malupit na kapangyarihan ng kanyang lihim sa pamamagitan ng apoy na dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga kamay. Ang labanan ay nagpatuloy, ang hangin at ang apoy ay patuloy na naglaban sa gitna ng kagubatan. Ang malupit na paghaharap ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa mga natatagong kasaysayan ng nakaraan, ng takot at ng tapang, ng pagkatalo at tagumpay. Ang mga tanong ay patuloy na bumabangon sa isipan ng diwata. Ano ang mangyayari kapag natutunan ko na ang lihim ng 3 mutya? Huwag mong gawing madali ang desisyon na ito, Coraldo. Kami mga engkanto ay hindi ganun kadaling sumunod sa mga sinuman. Ang lahat ng may balak na magsimula ng digmaan ay hindi ito makakamtan ng lubusan. Matigas na pahayag ni Visla. Isa kang mamanga, hindi mo ba naiintindihan? Wala ka nang magagawa pa. Ito na ang oras. Ito na ang panahon ng mga matatamis na tagumpay. Huwag mong gawin mahirap para sa sarili mo ang lahat. Nagpupuyos sa galit na singhal ni Coraldo. Napabuntong hininga muna si Visla bago muling nagsalita na tila walang bakas ng anumang takot sa tinig. Hindi ako natatakot, Coraldo. Alam ko kung sino ka at kung anong ipinaglalaban ko. Ipagtatanggol ko ang mundong ito at ang bawat engkanto na nawawala sa ilalim ng iyong mga kamay. Matapang na pahayag ni Visla. Habang tumatagal ang kanilang palitan ng salita at nakatayo sa harap ng naglalakihang puno ng linga, isang sagrado at matandang puno ang nagiging saksi sa mga nangyayaring trahedya ng mga engkanto. Ang mga ugat nito ay naglalakbay hanggang sa ilalim ng lupa at ito ang nagiging simbolo ng hindi mauubos-ubos na lakas na dapat ding ipaglaban. Sa gitna ng galit, naglakad si Coraldo palapit kay Visla.
Tinutok nito ang kamay sa dibdib ng diwata at gigil ang boses na nagwika. Huwag mong gawing mahirap para sa iyo ang lahat, Visla. May mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Dahan-dahan mo lang ako nga mas pinapalakas sa laban na ito. Nangiinsultong turan ni Coraldo. Hindi ako titigil, Coraldo. Walang magiging tagumpay sa digmaang ito hanggat ako ay humihinga. Nagtama ang kanilang mga mata at sa bawat galaw ng katawan ni Visla ay para bang nagiging mas matalim ang hangin. Ang kanyang mga pakpak na puno ng ulap at bulaklak ay nagsimula ng mag-iba ng anyo. Kumikislap ng liwanag, sumasalisi sa dilim ng paligid. Ang kanyang galit ay hindi na kayang pigilan pa. Habang nag-aalab ang kanyang sigalot, naramdaman nila ang lakas na dumadaloy mula sa mga kasaysayan ng engkanto. Si Visla ay parang isang batang nilalang na walang takot na kinikilala ang katotohanan ng digmaang magaganap. Habang si Coraldo naman na nakatagpo ng kapangyarihan ng mutya ng apoya ay nagtataglay ng galit at pasakit na nag-uugnay sa kanya sa madilim na pag-aasam ng kapangyarihan. Biglang bumalahaw ang malakas at maingay na kulog sa himpapawid. Sandaling yumanig ang lupa. Sa kalangitan ay namuo ang makakapal na ulap. Kulay itim iyon na parang usok ng sumpa. Tumambad mula sa kawalan ang malaking pinto ng kadiliman. At mula dito ay unti-unting lumitaw ang hukbo ng mga masasamang engkanto. Mga nilalang na ang anyo ay nilamon na ng kasamaan. Nasa unahan nila si Coraldo, nakasuot ng balabal na apoya at sa kanyang noo kumikislap ang mutya ng apoya. Wakasan ang panlilinlang ng mga liwanag. Ang bagong panahon ay hawak na namin. Kaming mga itinakwil. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ni Coraldo nang makita ang kanyang mga kawala. Sa ibaba ng burol ng salungsong nakapwesto ang mabubuting engkanto. Biglang lumitaw sa gitna nila si Sabina. Meron itong pakpak na gawa sa ulap at bulaklak. Tangan ang tungkod na gawa sa ugat ng matandang puno ng buhay. Sa tabi niya ay naroon si Visla, nanginginig ngunit matataga. Visla, hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging matapat sa puso mo. Panahon na. Malumanay ngunit matapang natura ni Sabina. Handa na po ako, Inang Sabina. Kaagad naman natugon ni Visla sa matatag na tinig. Matapos sabihin iyon ay tinaas ni Visla ang kamay at biglang lumutang mula sa kanyang dibdib ang dalawang mutya. Ang mutya ng hangin at mutya ng tubig. Kumikislap sa bughawa at puting liwanag. Habang lumulutang ang mga ito, isang alon ng enerhiya ang kumalat at nagpamalas ng buong proteksyon. Ano? Paano mo nakuha ang dalawang mutya? Hindi makapaniwala. Nasabi ni Coraldo. Ikaw ang tunay na mangmang, Coraldo. Ang mutya ay hindi basta-basta kinukuha. Ito ay kusang sumusunod sa may malinis na layunin at may mabuting kalooban. Sabi naman ni Sabina. Sa isang iglap, nagsimula ang unang bugso ng labanan. Mula sa likod ni Coraldo sumugod ang mga nilalang na nasa kanyang panig. May mga aswang na kayang maglaho sa anino. Mga maligno na may matatalas na kuko at mga nilalang na may mga mata ng ahas. Ngunit hindi nagpatinag ang hukbo ni Sabina. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang tungkod. Mga bantay ng liwanag, magsikilos kayo, sundin ang aking utos. Maotoridad na sigaw ni Sabina. Kaagad na sumulpot mula sa punong kahoy ang mga engkantong kawal, mga nilalang na yari sa hangin, bulaklak at liwanag. Mabilis silang sumugod, humarang sa unang alon ng dilima. Inang Sabina, nasaan po ang huling mutya? Kailangan ko na to. Tanong ni Visla nang lumapit sa kanyang ina-inahan. Matamang tumitig si Sabina sa kanyang mga mata bago ngumiti at nagsalita. Nasa puso mo ang huling mutya, Visla. Ang mutya ng balanse ng kalikasan. Hindi mo to kailangang hanapin. Kailangan mo lang paniwalaan na narito na ito. Wika ni Sabina. Sa kabilang banda habang nagpapatuloy ang labanan, nakaposisyon na ang engkantong si Albulario Durca
sa ilalim ng punong bakal sa gawing silangan ng Burola. Doon siya gumuguhit ng mga sinaunang simbolo sa lupa gamit ang abo ng banal na halaman. Isa itong lumang ritual upang palakasin si Wisla. Mga espiritu ng kagubatan, iligtas ninyo ang inyong huling tagapagligtas. Iligtas niyo si Wisla. Usal nito habang ginagawa ang ritual. Sa gitna ng tensyon, biglang humiyaw si Coraldo. Inilabas niya mula sa kanyang dibdib ang naipong enerhiya sa loob ng matagal na siglo ng kadiliman. Tila bagyo ng apoy at galit ang sumiklaba. Kung hindi ninyo isusuko sa akin ang mga mutya, wawakasan ko ang buong baryo ng Salunsonga. Magsisimula tayo sa batang yan. Basag ang boses na galit na sigaw ni Coraldo. At ang tinutukoy niya ay si Wisla. Tinutok niya ang lakas ng isang higanting sibat ng apoy, direktang papunta kay Wisla. Nang makita iyon ay napasigaw si Sabina upang bigyang babala ang diwatang anak-anakan. "Wisla, umilag ka!" Sigaw niya. Ngunit sa halip na umiwas, itinaas ni Wisla ang dalawang mutya at biglang nagliwanag ang kanyang katawan. "Ako si Wisla, ang tagapangalaga ng 3 mutya. At ngayon, buong puso at tapang kong haharapin ang aking misyon." Determinadong bulalas nito. Kaagad ay lumabas mula sa kanyang puso ang 3 mutya. Kumikislap ang mga yon sa pinaghalong berde at gintong liwanag. Ang mutya ng balanse. "Ako ang magiging katapusan ng kasamaan mo, Coraldo." Nangangalit na tura niya habang nagbabaga ang mga mata na nakatitig kay Coraldo. Nagtago ang sibat ng apoy at ang liwanag ng 3 mutya ay sumabog ang enerhiya mula sa kalangitan. Habang nasa kalagitnaan ng labanan, kumislap ang mga mata ni Sabina at nagtungo sa sinag na iyon sa mga mata ni Wisla. Nagbigay iyon ng biswal na pagpapaunawa at pagpapakita ng nakaraan at pinagmulan ng pangyayari. Bago pa man napili si Wisla bilang isang tagapagligtas ng mga mabubuting engkanto laban sa mga masasamang lipi ng mga ito. Sa diwa ni Wisla ay nakita niya ang nakaraan. Sa isang sagradong bahagi ng gubat na maulap, ilang taon bago pa man magsimula ang kasalukuyang digmaan. Isang batang si Wisla ang nakaupo sa ilalim ng punong amayaw. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga dahon habang ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapagalaw sa kanyang mahabang buhok. Sa tabi niya, nakaupo si Sabina, ang pinuno ng mabubuting engkanto, ang mandirigmang may pakpak na gawa sa ulap at bulaklak, at ang engkantadang nagsilbing ina sa kanyang mula pagkabata. "Wisla, alam mo ba kung bakit ikaw ang napili ng kalikasan?" Malumanay na tinig na tanong ni Sabina. "Dahil may mutya raw akong dala sa aking puso." Patanong na tugon naman ni Wisla sa mahinahon na tinig. Tumango naman si Sabina habang nakangiti sa kanya bago nagsalita. "Higit pa roon, hindi lang mutya ang nasa iyo, Wisla. Ang kapangyarihang nanananahan sa iyo ay hindi basta-basta. Isa kang tagapamagitan, isang tulay sa pagitan ng liwanag at dilim." Makahulugan na sagot muli ni Sabina. "Bakit ako? Hindi ba't mas magaling sa akin sina Arawel at Talian? Bakit hindi sila?" Tanong niya na ang tinutukoy ay ang iba pang mga kasamahan na engkanto sa kanilang kaharian. Dahil hindi sapat ang kanilang naging lakas, ang totoong pinuno ay yung marunong makiramdam, marunong magmahal, at kahit sa mga nasugatan ng mga galit, kahit sa mga tulad ni Coraldo. Saad ni Sabina. "Si Coraldo? Siya ba'y minahal mo noon?" Gulat na bulalas ni Wisla. "Oo, Wisla. Minsan, siya ang aking naging tahanan noon." Biglang lumungkot ang boses na sagot naman ni Sabina. "Pero bakit mas pinili niyang maging masama?" "Dahil sa sakit, sa pagkawala at sa paniniwalang nilimot siya ng liwanag. Kung minsan, ang mga pinakamasamang nilalang yung dati pinakamabubuti." Tugon naman ni Sabina. Tumingin si Sabina kay Wisla, saka inilapat ang palad sa dibdib nito. "Kaya't ikaw ang pag-asa namin, Wisla."
Hindi lang para tapusin ang digmaan, kundi para ipaalala sa kanila at sa lahat kung sino talaga sila sa ilalim ng galit. Ikaw ang alaala ng kapayapaan. Huling wika ni Sabina. Pagkatapos nun ay muling nagbalik sa kasalukuyan ang diwa ni Wisla. Kasabay ng pagbabalik ng kanyang ulirat, naramdaman niya ang pag-ikot ng hangin sa paligid, ang init ng liwanag sa kanyang mga palad at ang bigat ng misyong tinanggap niya. Hindi na siya ang batang inkantadang puno ng tanong. Isa na siyang tagapag-ingat ng kapayapaan. Nakaramdam siya na nangangalit na lakas ni Coraldo. Nangingitim na ang paligid niya at ang bawat hakbang sa kanyang mga paa ay nagbubuga ng usok at apoya. Hindi mo pa rin ba nauunawaan, Wisla? Ang liwanag na pinagmulan mo ay pawang mga kasinungalingan lamang. Wala kayong awa. Sigaw ni Coraldo habang tumataas ang apoy mula sa kanyang mga balikat. Ngunit nananatiling tahimik si Wisla. Matatag ang tatlong mutya. Patuloy na umiikot sa kanyang katawan, tila umiindak sa nag-iisang himig ng pag-asa. Lumutang siya pataas kasabay ng pagkislap ng liwanag sa langit. Hawak niya ang tatlong mutya sa magkabilaang palad at sa kanyang dibdib. Pumulupot sa kanyang katawan ang mga enerhiya ng hangin, apoy at lupa. Wala nang makakapigil sa akin ngayon, kahit ikaw, Coraldo. Bulong niya saka inilabas ang huling kapangyarihan ng balanse. Isang liwanag na hindi lamang sumasakay, kundi nagpapabalik ng alaala. Kaagad na tumama kay Coraldo ang liwanag. Napahiyaw ito, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa biglaang pagkabalik ng kanyang mga alaala. Ang mga mata niya ay nagdidilim, ngunit sa kabila nun ay unti-unting lumitaw ang imahe ni Sabina. Masaya, nakangiti, buhat ang mga halaman sa gubat habang kausap siya noon. Sabina, bulong ni Coraldo. Ngunit ilang sandali lang, pinunit ng galit ang alaala. Muling sumiklab ang apoy sa kanyang katawan. Hindi mo ako malilinlang, Wisla. Sabay sigaw nito at lumundag siya papalapit sa diwata. Tumama ang kanyang kamao sa harang na ginawa ni Wisla mula sa liwanag. Ngunit sa lakas ng atake, tumilapon si Wisla sa hangin at bumagsak sa lupa. Bago pa siya makabangon, naramdaman niya ang mabigat na hakbang ni Coraldo. Ito ang katapusan mo. At lahat kayo naniniwala sa liwanag. Pasigaw na sambit ni Coraldo. Lumipad ito sa ere at nilikha ang isang dambuhalang espada ng itim na apoy. Sumugod siya pababa, diretso kay Wisla. Ngunit sa gitna ng panganib, biglang lumutang sa ere ang tatlong mutya at bumalot kay Wisla ang gintong aura. Hindi ko kailangan manakit para manalo. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa liwanag na tumatanggap. Tila kalmadong tura naman ni Wisla. Sa isang iglap, sinalubong niya ang espada ni Coraldo gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi para labanan, kundi upang spesipin ang enerhiya nito. Nagniningning ang mga mutya at isang matinding liwanag ang sumabog. Nabulag si Coraldo sa tindi ng liwanag at nang imulat niya ang mga mata, naroon si Wisla sa harap niya. Tahimik ngunit nagmamatyaga. Coraldo, hindi kita lalabanan sa galit, pero hindi ko rin hahayaan na saktan mo pa ang iba. Dagdag pa ng diwata. Sinandal ni Wisla ang palad sa dibdib ni Coraldo. Mula doon lumabas ang isang liwanag. Malambot, mainit, parang yakap. Ano ito? Kinakabahang tanong ni Coraldo. Liwanag ng alaala. Alaala ng pag-ibig, pagkakaibigan, at ni Inang Sabina na minsan mo minahal. Matigas ngunit mahinahon na tugon ni Wisla. Unti-unting lumiwanag ang katawan ni Coraldo. Ang kanyang anyo ay bumalik sa dati. Hindi isang halimaw kundi isang nilalang na dati mapagkalinga. Ngunit habang nagliliwanag siya, alam niya na ito na ang wakas ng kanyang anyo bilang tagapagdala ng dilima. Hindi. Itigil mo to, Wisla.
Hindi ako nagmula sa pagiging mabuting nilalang. Sigaw ni Coraldo habang tinatakpan ng kanyang ulo. Nagniningning ang kanyang katawan, tila unti-unting nawawasak sa loob. Habang nangyayari iyon ay napaluha si Visla. Hindi ako nandito para sirain ka, Coraldo. Nandito ako para ipaalala kung sino ka bago ka winasak ng puot at pait ng puso mo. Mahinahon na sambit ni Visla. Kasabay nun ay ang pagdagungdong ng kalangitan. Umulan ng liwanag mula sa itaas. Ang mga bulaklak sa paligid ay biglang namukadkada. Ang mga espiritong nagtatago ay lumitaw at ang mga dating naglaho ay lumutang sa paligid. Ang katawan ni Coraldo ay nagsisimulang magbago. Mula sa halimaw na anyo, unti-unti itong bumalik sa anyong engkanto. Nakaluhod siya sa lupa, humihikbi at tila naghahanap ng simpatsya. Sabina, patawad. Mahinang sambit niya. Kaagad namang lumapit si Sabina habang lumulutang sa hangin. Buong puso siyang ngumiti at yumuko sa harapan ni Coraldo. Coraldo, mahal. Ang pagpapatawad ay para sa mga naglalakas ng loob na magbago. At ngayon tinatanggap ko ang paghingi mo nito. Mababang tinig na tura ni Sabina kay Coraldo. Kasunod nun ay nagningning ang tatlong mutya. Lumipad ang mga iyon patungo sa kalangitan. Sumanib sa isang malawak na sinag na sumuklob sa buong baryo ng Salungsong. Umimbabaw ang nakabibinging katahimikan, kapayapaan ng lugar at sa unang pagkakataon narinig ni Visla ang bulong ng kalikasan na puno ng pagmamahalan. Batid niya, tapos na ang digmaan. Matapos ang labanan na iyon muling nanumbalik ang liwanag sa kagubatan ng mga engkanto. Ang mga punong dati nalalanta at muling nabuhay. Ang tubig sa mga ilog ay naging mas malinaw at ang hangin ay naging mas banayad. Tila may halong musika ng kalikasan. Ang baryo sa lungsong na minsang nilamon ng takot at dilima ay muling humihinga ng pag-asa. Sa gitna ng kagubatan, itinayo ang isang dambana. Sa itaas nito nakalagay ang tatlong mutya, ang mutya ng liwanag, dilim at balanse. Ang kanilang liwanag ay hindi na para sa labanan, kundi para sa paggabay. Isa itong paalala ng mahaba, masakit ngunit matagumpay na paglalakbay. Dumalo sa pagtitipo ng iba't ibang nilalang, mga diwata, duwende, engkanto, maging mga nilalang ng dilima na natutong magsisi at yumakap sa liwanag. Sa gitna nila nakatayo si Visla, suot ang bagong damit ng isang tagapangalaga. Puti at ginto, may mga burdang simbolo ng tatlong mutya sa kanyang balikat. Minsan pa niya minasdan ang mga taong nagtitipon-tipon. Bawat isa'y may pag-asang bitbit. Hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa pagpiling bumangon at magpatawad. Bulong niya sa sarili. Madalas na rin siyang makita sa tabing ilog kung saan unang inukit ni Sabina ang mga alamat sa mga batong inililok. Doon niya nararamdaman ang presensya ng kanyang ina-inahan. Maging ang alaala ni Coraldo. Hindi na bilang kaaway kundi bilang paalala kung gaano kapait ang pagkakanulo at kung gaano katamis ang pagpapatawad. At tuwing hinihipan ng hangin ang mga dahon sa paligid, tila may bulong siyang naririnig. Sa huli, hindi galit ang magwawakas sa digmaan, kundi ang pag-alala sa kung sino talaga tayo sa nakaraan. Dahil kahit ang pinakamadilim na puso ay may pagkakataon pa rin magliwanag.